Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back. Pinaka-latest na senatorial survey po inilabas ng Okta Research. Kung nung isang araw po nilabas natin yung survey ng Pulse Asia, kung saan na mayagpag ang mga kandidato ni President Bongbong Marcos, ano naman kaya sa Okta Research? Yung pong survey ng Pulse Asia ginawa noong January 18 to 25. Samantalang ito pong sa Okta Research ay January 25 to 31. So ito po ang pinakabago. Pero bago po tayo magsimula, doon po sa mga nagbobobobobohan o talagang bobo dyan, inuulit ko po, itong mga survey na nilalabas po natin ay galing sa mga lehitimong survey firms na ibinalita ng mainstream media. Kundi ka ba naman kasi mapapabobo talaga, no? Sinasabi ko naman kung anong survey firm ang naglabas ng survey na yan. Ipaggigiitan pa nila na fake daw yung survey ko. Survey ko. Hindi naman po ako ang nagpa-survey. Kung hindi nyo po naiintindihan yung sinasabi ko, kahit na napakasimpleng Tagalog na, wag na lang po kayo manood sa channel ko, no? At baka ma-stress lang kayo lalo. Sa bagay, ganyan naman po yung mga hindi makatanggap ng survey. Ako, sinasabi ko lang, binabasa ko lang, nire-report ko lang sa inyo kung ano ang inilabas nila. Wala po akong kinalaman sa mga resulta ng survey. Yung mga hindi makaintindi o yung talagang gusto lang mambash, sasabing bayaran daw ako ng survey firms na to. Ano bang kinalaman ko sa mga survey firms na yan? Ang akin lang ay ibinabalita ko sa inyo kung sino ang mga nangunguna sa particular na survey firms. Iba-iba po kasi ang resulta ng mga survey firms na yan. Hindi po porke hindi umayon sa kagustuhan ninyo o hindi pumasok yung mga kandidato ninyo sa top 12 ng survey firm na yon, babanat kayo kagad ng fake yung survey na yan at bayaran yung mga survey firms. So again, inuulit ko po sa mga hindi makaintindi, hindi ko po survey ito, hindi po ako ang nagpa-survey. At kung talagang hindi nyo pa maintindihan sa simpleng Tagalog, huwag na lang po kayong manood sa aking channel. Huwag na lang po natin intindihin yung mga bashers kasi yan po ang kinabubuhay nila. Yan po ang kanilang hinihinga, ang mangbash ng ibang tao. Okay, Okta Research naman po tayo na ginawa ng January 25 to 31. Top 20 po tayo ng Okta Research. And as usual, we start from the bottom going up to number 1. Sasabihin po natin yung ranking nila at yung percentage na nakuha nilang boto ayon po sa survey ng Okta Research. At 20th place, we have Bam Aquino with 22%. Sumusunod po at number 19, Willie Ong with 24%. At number 18, Gringo Onasan with 26%. Pataas po tayo sa number 17, Kiko Pangilinan with 28%. At number 16, Bato de la Rosa with 36%. Kung napanood nyo po yung ating nilabas na survey ng Pulse Asia, mas mataas po ang ranking ni de la Rosa doon. Dito po sa survey ng Okta, number 16 po siya. Sa bagay, iba-iba naman po ang resulta ng mga survey firms natin. Continuing with number 15, we have Camille Villar with 36%. So kung parehong 36% si Camille Villar at si Bato de la Rosa, pwede po sila mag-interchange kasi pareho po sila ng 36% na nakuha sa percentage points. At number 14, we have Abby Binay with 37%. And at number 13, Francis Tolentino with 38%. So ito na po ang top 12 ayon po sa Okta Research. At number 12, we have Benhur Abalos with 39%. Again, kung napansin niyo sa Pulse Asia po, wala sa top 12 si Benhur Abalos. Dito po sa Okta, nasa number 12 po siya. Pero para po sa akin, iboboto ko po itong si Benhur Abalos dahil alam ko makakatulong po siya kay President Bongbong Marcos. Going up at number 11, we have Lito Lapid with 43%. At number 10, we have Amy Marcos with 44%. Oy, napanood nyo po ba yung event ni President Bongbong Marcos kanina kung saan ipinakilalang muli ang 12 kandidato ng alyansa ni President Bongbong Marcos? At kung nung unang pinakilala yung 12 yan, wala si Amy Marcos, this time
kompleto po ang 12, nandun na po si Amy Marcos. At ang balita ko ay opisyal na siyang nagbabalik sa PBBM slate. Bakit kaya? Kasi sa tingin ko, nung umalis si Amy Marcos at nagdesisyon mag-independent, lagi po siyang mababa sa survey. Ito nga, sa Okta Research, number 10 lang siya. At sa iba pang naunang mga survey, lagi po siyang 10, 11, 12, minsan wala pa nga. Hindi kaya strategy na naman ni Amy Marcos. Kaya siya bumalik sa alyansa ni President Bongbong Marcos para manligaw muli ng mga botante. Pero ako, sad to say, hindi ko na po talaga iboboto si Amy. Kayo po, nasa sa inyo yan. Pero ako talaga, nakita ko yung galawan ni Amy. Siya po ay mas makasara kesa makabongbong. At ang tingin ko, kaya lang siya bumalik sa alyansa ni President Bongbong Marcos ay dahil nanganganib siyang maligwak sa top 12. So, kailangan niyang bumalik at ipakita sa taong bayan na ngayon sinusuportahan na niya yung kanyang kapatid. But that is another story. Itakil po natin yan sa next episode ko. At number 9, we have Manny Pacquiao with 45%. Paakyat po tayo sa number 8, Pia Cayetano with 46%. Sa pwestong ikapito, Ping Lacson with 48%. Ito siguradong iboboto ko. Dahil nga po yung sinabi niya kanina na kapag siya ay ibinoto natin, talagang tutulong siya sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. At kahit na naging magkatunggali sila nung huling eleksyon, siya po ngayon ay sumusuporta na kay President Bongbong. So para sa akin, Ping Lacson po, kasama ni Benhur Abalos, nasa listahan ko po yan. Paakyat po tayo sa number 6, Willie Revillame with 48%. Ako nagtataka rito eh. Willie Revillame, number 6. Hindi nyo ba napapanood yung mga video clips sa YouTube kung saan pinapahiya ni Willie Revillame yung kanyang staff in front of a live audience na napapanood ng television audience? Yung pinakahuliang napanood ko eh, yung director mismo, pinagalitan niya on air ng dahil lang dun sa sponsor. Hanapin niyo yung sinasabi kong video kung hindi niyo pa napanood. At isa pa, hindi ba nagsabi si Willie Revillame na anong gagawin niya sa Senado dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin kung sakaling siya ay tumakbong senador. At siya ay mas makakatulong pa kahit hindi siya tumakbong senador. And yet ngayon, kinain niyo yung kanyang sinabi at tumakbo siyang senador. Well, nasa sa inyo naman po yan. Kung sa tingin ninyo, dapat maging senador itong si Willie Revillame, sa akin po hindi. Alam nga naman, magdagdag na naman tayo ng isang Robin Padilla. But again, the choice is yours. At number 5, we have Bong Revilla with 49%. At number 4, Tito Soto with 52%. Pumapangatlo, si Bongo with 58%. At sa pangalawang pwesto, Ben Tulfo with 60%. And consistently at number 1 sa lahat po ng mga nagdaang surveys, lagi pong nasa top 1 si Erwin Tulfo with 70%. So ayan po ang top 12 ayon sa Okta Research. Erwin Tulfo, Ben Tulfo, Bongo, Tito Soto, Bong Revilla, Willie Revillame, Ping Lacson, Pia Cayetano, Manny Pacquiao, Amy Marcos, Lito Lapid, and Benhur Abalos. Sa 12 ito, bilangin natin kung ilan ang kay President Bongbong Marcos. Erwin Tulfo, Tito Soto, Bong Revilla, Ping Lacson, Pia Cayetano, Manny Pacquiao, Lito Lapid, Benhur Abalos. Pero ngayon, na bumalik na si Amy Marcos sa alyansa ni President Bongbong Marcos, pang-10 si Amy Marcos. So, sino-sino lang po sa top 12 ang hindi kasama sa alyansa ni President Bongbong Marcos? Andiyan po si Ben Tulfo na tumatakbong independent, si Bongo na nasa PDP laban, at si Willie Revillame na independent pero guest candidate po yata siya ng PDP laban. So again, namamayagpag po at nangunguna ang mga senatoriables ni President Bongbong Marcos. Titira na naman yung mga DDS at sasabihin fake yung survey ng Okta Research. Tulad ng lagi kong sinasabi, basta hindi umaayon sa kanila ang resulta, fake na kagad. Lahat na lang bayaran kapag hindi umaayon sa kagustuhan ninyo. Sorry na lang, pero next survey, galingan nyo yung mga DDS. Hindi ba meron pakiusap ang mga PDP laban na iboto daw lahat ng kandidato ng PDP laban dahil kapag nanalo ang mga kandidato nila, hindi na mapapaalis si Sara Duterte sa pagkabisi.
Dahil ang kanilang battle cry ngayon, Save Sara Duterte. So galingan nyo naman mga supporters ng PDP Laban. Ipakita nyo naman kahit na survey man lang na tumaas-taas naman yung mga kandidato ninyo. Kayo po, ano ang masasabi ninyo sa latest survey ng Okta Research? Comment lang po down below